Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ikatlong SONA ni PBBM, tunghayan sa SONA website. Taga-suporta ni PBBM, nagtipon sa Sandigan Bayan. VP Sara Duterte tinuloy ang hindi pagdalo sa SONA ni PBBM. Joint session sa Kongreso suspendido. Duterte Group hakbang maisog nagsagawa ng kanilang People's SONA. Mga human rights defenders nagtipon sa harap ng Diliman Doctors. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inilunsad ngayong araw ng Presidential Communications Office ang State of the Nation Address o SONA website kung saan maaari nang mapanood at balik-balikan ang gaganaping talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbabalik-tanaw, maaari ring mapanood ang mga nakaraang SONA ng Pangulo mula taong 2022 hanggang 2023. Para ma-access online, bisitahin lamang ang sona.gov.ph para sa live stream at updates ng ikatlong SONA ng Pangulo. Tuluyan ng ipagbabawal ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Corporation o mga POGO sa bansa. Ito ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na dapat nang maipasara bago magtapos ang taon. Inatasan naman ng Department of Labor and Employment na tulungan ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang kathang-isip kundi talagang may karapatan at soberanya ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ang diplomatikong mga pamamaraan lamang ang siyang tanging gagawin ng pamahalaan upang mapahupa ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Sa usaping seguridad sa pagkain ay binanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagbibigay prioridad sa lokal na produksyon. Pagbabahagi niya na ipamahagi ang higit 100 milyong kilo ng sari-saring binhi, suwi at pataba sa mga magsasaka kung saan ang bilang ng fingerlings na naipamahagi pagdating sa sektor ng palaisdaan ay umabot sa mahigit 500 milyon at 3,000 bangka. Tiniyak ni Pangulong Marcos na handa na ang gobyerno na ilabas ang mga bakuna kontra swine fever upang tulungan ang mga local farmers na hindi lubos maapektuhan ang kanilang paghahanap buhay. Malugod ding ibinahagi ng Pangulo na nananatiling mababa ang taripa sa pag-aangkat ng bigas, mais at baboy.
Nasa humigit kumulang 1,000 mga delegado ang nagtipon-tipon sa Sandigan Bayan upang magpaabot ng suporta para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Kasabay nito ay ang inihandang konsyerto na may temang Tunog ng Bagong Pilipinas. Samantala, dahil sa matinding pagbuhos ng ulan, napilitang baklasin ang ilang mga kagamitan habang natumba naman ang LED dahil sa lakas ng hangin. Wala pang opisyal na anunsyo kung tuluyan ng kakanselahin ang naturang event. Sa ating ulat panahon, tuluyan ng naging severe tropical storm o bagyo ang dalawang low-pressure area na pinangalanang si Bagyong Butchoy na nasa Hilagang Luzon at si Bagyong Karina na nasa Kasiguran, Aurora. Mabagal man ang pagkilos ni Bagyong Karina, magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Samantala, asahan ng monsoon rain sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Panaka-nakang pag-ulan naman dulot ng habagat ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Abra, Ilocos Region at Calamian Islands. Gayun din ang kalat-kalat na pag-ulan sa Kandurang Visayas, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ang natitirang bahagi ng Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita sa pagbabalik ng News Force. Pagkatapos ng pangako ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tuluyan na nga itong hindi nagpakita at formal nang naghudyat ng kanyang pagkakahiwalay sa nakaupong administrasyon. Hindi naman ikinagulat ng mga dumalo ng SONA ang pagkawala ng presensya ng pangalawang pinakamataas na opisyal sa buong bansa. Kamakailan lamang ay nagpahayag ang hakbang ng maisog partido ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pagsasagawa ng sarili nilang SONA. Sa kabila nito, naging madiin ang pagtatalumpati ni Marcos sa kanyang mga nagawa at hindi nagpakita ng anumang sama ng loob sa kanyang vice-presidente. Ngayong ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., samut-saring pagbabago sa bansa man ang naganap, inamin din ng Pangulo na kanilang batid ang dinaranas na kahirapan ng mga mamamayan. Para sa kaganapan sa SONA mula sa Batasang Pambansa Complex, tunghayan si Jade Buhoy. Ngayong araw ginanap na ang ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang personalidad maging ng mga politiko. Nagsimula ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpahayag ng pasasalamat ukol sa mga pagsasakatuparan ng mga interbensyon sa kanyang pamamahala. Sinundan ito ng pahayag niya kung saan kanyang isinaad na bagamat maganda ang progreso sa estadistika ng ekonomiya ng bansa, lubha pa rin nahihirapan ang bawat Pilipino ngayong taon. Mula sa isyu ng bigas na pumalo ng halos 60 piso kada kilo, maging pinsala sa bawat rehiyon mula bunsod ng pabago-bagong panahon hanggang sa isyu ng sweldo sa trabaho at kakulangan sa pagkain na kinakaharap ng maralitang mamamayan. Nilinaw ng Pangulo na pinag-aaralan ng kanilang administrasyon upang matugunan ang issue kasabay ng mga pamamaraan upang mapaghandaan ang mga kalamidad at sakuna, maging ang mga patakarang susugpo sa kriminalidad na lumalaganap sa bansa.
Ayon sa Pangulo, katuwang din nila ang pribadong sektor upang maisagawa ang mga proyektong magpapataas sa oportunidad na makapagtrabaho ang bawat mamamayan. Pahayag naman ng Kongreso, aprobado nila ang mga layuning naisisakatuparan ng Pangulo. Sa bahagi naman ng Senado, kinakailangang pabilisin na ang pagsasabatas ng mga inihain na patakaran at iwasan muna ang pamumulitika. Ayon kay Senate President Senator Cheese Escudero, kinakailangan na ituon ang pamahalaan ang atensyon sa mga isyong magpapabilis sa pagsugpo ng krimen. Sa kabuuang sonang naganap ngayong taon, lubos na ibinahagi ng Pangulo ang kaibahang kanyang ipinatupad kumpara sa mga nakaraang taon, maging sa administrasyon bago ang kanyang termino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Malugod namang ibinahagi ni Pangulong Marcos na bumaba ang poverty incident rate sa bansa. Anya, nasa halos 2.2 milyong Pilipino ang nakaahon mula sa kahirapan at napagaan ang buhay. Upang mas makapaghatid ng pinaigting na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga Pilipino at higit na mas marami ang matulungan sa bawat lalawigan ng bansa, ay binagyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati ang patuloy na mga programa ng administrasyon katuwang ang Department of Health. Ilan sa mga programang ito ay ang pagdadagdag ng mga ospital, paglulunsad ng mga bukas centers, mobile clinics at marami pang iba. Kaugnay sa sektor ng kalusugan, itinaas naman ng PhilHealth ng mahigit doble ang mga benepisyo para sa bawat pasyenteng may malulubhang karamdaman. Anya, higit mas maraming Pilipino ang matutulungan ng inisyatibang ito. Tinalakay din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati na dapat gamitin ang kabuuan ng potensyal ng mga Pilipino kung kaya't naging prioridad umano ng administrasyon ang dagdag na budget para sa pagpapaunlad hindi lamang sa sektor ng kalusugan, pagkain at nutrisyon, kundi maging sa edukasyon.
pinabuting mga pasilidad at paliparan. Maghahatid ng dekalidad na serbisyo sa mga turista at OFW. Pansamantala munang ikinansela ang joint session sa Kongreso ukol sa pagpasa ng mga natitirang inihaing batas. Ito'y kinansela upang makapaghanda ang mga tauhan ng Kongreso sa naganap na sona ng Pangulo. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tutugunan ng Kongreso ang pagpapasa sa mga batas hanggang sa matapos ang third session. Bagamat patuloy pa rin ang investigasyon sa mga kasong ukol sa sumusunod na issue, kanilang paiigtingin ang mga patakaran matapos na presyo ng agricultural products, iligal na droga at pagpapatakbo ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita sa pagbabalik ng News Force. Nagsagawa ng hiwalay na State of the Nation Address ang Davao Political Party hakbang ng maisug nitong kamakailan lang sa liwasang Bonifacio. Ito umano ay bunsod ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y hudyat ng pagkakahiwalay ng Duterte sa mga Marcos. Ayon sa iba't ibang sectoral groups at kaalyadong politikal ni former President Rodrigo Duterte, maraming naging pagkukulang ang Administrasyong Marcos na sanhi ng kanilang paghihiwalay. Sa ikatlong taon ng kanyang termino, marami pa rin ang dapat abangan sa big-ticket projects ni PBBM sa Build Better, More Infrastructure Program, bagamat ilang pangunahing expressway, tulay, 12 kilometrong kalsada na ang isinapubliko. Narito ang pinakahuling detalye mula sa talumpati ng Pangulo. Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumaas ang halaga ng investment sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos ang pagparalisa sa mga rebelde dito. Paggigiit pa ng Pangulo, sa kasalukuyan ay walang aktibong guerrilla front sa BARM at ang ilan sa rebelde ay parte na ng AFP at PNP.
kanyang SONA, ibinanggit din ni Marcos na layo nitong gawing permanente ang Kadiwa Centers. Kasabay dito ay ang patuloy na pagtataguyod ng kadiwa ng Pangulo sa bansa na siyang mayroong malaking tulong para sa mga lokal na magsasaka. Sa talumpati ni PBBM, kumpiyansa niyang inihayag na nasa 10 milyon na ang nakikinabang sa Free Wi-Fi for All program sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Narito ang bahagi ng kanyang ulat. Inilahad ng Pangulo sa kanyang talumpati na kumpleto na ang Phase 1 ng National Fiber Backbone habang inaasahang matapos ang Phase 2 at 3 nito sa kanyang ikalimang taon ng pamumuno. Bago magsimula ang ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dakong alas 7 kaninang umaga nang magtipon-tipon ng iba't ibang grupo ng rallyista mula sa Timog Katagalugan upang ipapanawagan ang kanilang mga isinusulong para sa Administrasyong Marcos. Parte ng kilos protesta ang pagsilab ng larawan ng Pangulo kasama ni Vice Presidente Sara Duterte sa tapat ng Diliman Doctors Hospital sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Mag-aalas 8 ng umaga nang umpisahan nila itong silaban. Kasabay nito ay inikutan ng mga protestante ang naturang larawan habang isinisigaw na sila ay lumalaban para sa bayan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Ikatlong SONA ni PBBM, tunghayan sa SONA website. Taga-suporta ni PBBM, nagtipon sa Sandigan Bayan. VP Sara Duterte tinuloy ang hindi pagdalo sa SONA ni PBBM. Joint session sa Kongreso suspendido. Duterte Group hakbang maisug nagsagawa ng kanilang People's SONA. Mga human rights defenders nagtipon sa harap ng Diliman Doctors. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.